Amen. Purihin ang Panginoon. At magandang umaga po sa bawat isa sa atin, lalo na po sa ating mga tagapanood, sa ating pong Facebook Live. Talagang hindi po natin inaasahan ang ating pong mga pangyayari sa ating pong mga kapaligiran, sa ating pong sitwasyon ngayon sa ating bansa. Kaya po, kailangan po natin ay adjustment talaga. So, bago po tayo magsimula o bago po ako magsimula sa akin pong topic na binigay ng Panginoon sa akin, ay tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ang ngalan mo, Ama. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat po ng aking mga kasalanan na gawa. Hugasan po ninyo ako ng inyong banal na dugo upang maging karapat-dapat na tagapagdala ng iyong salita, Panginoon Ama. Lord, dalahin ko po, Panginoon O Diyos, na lahat po ng lalabas sa aking mga labi ay sa iyo lamang manggagaling, Panginoon O God. Tago niyo po ako sa inyong likuran. At Lord, sa lahat po ng maaabot ng mensaheng ito, Panginoon Ama, ay pagpalain po ninyo kami, Panginoon O Diyos. Buksan mo ang aming mga puso't isipan. At Lord, hayaan mo, Panginoon O Diyos, na mas malawak kang pumilos, Panginoon O God, sa mga oras na ito, Ama. Pagpalain niyo rin po, Panginoon O Diyos, ang mga nasa tahanan ngayon, na makakapakinig. At Lord, sa lahat po ng mga gawain na magbubukas ngayon, Panginoon Ama, ng sabay-sabay, Panginoon O God, Lord, dalangin ko po, Panginoon O Diyos, na abutin mo kami, Panginoon O God. Kausapin mo kami, lalong-lalo na sa mga panahon na ito, Panginoon O God. Kailangan ka namin, Panginoon O Diyos. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon Ama, na maging kapangyarihan, O Diyos, ang salitang ito na aming pong mapapakinggan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang umaga po muli sa bawat isa, sa ating pong mga tagapanood, sa ating mga tahanan. Ang aking pong topic ngayon ay 9 benefits of worshiping during wise God's triumphs. Ito po yung mga siyam na benepisyo ng pagsamba sa panahon na tayo ay nagtatanong sa Diyos, bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Yung mga pagsubok na ating pong kinakaharap ngayon. Sa totoo lang, hindi lang naman po tayo yung nakakaranas ng ganito.
Sa ibang bansa nga po ay napakataas ng diskriminasyon sa mga Asians dahil po sa nangyayaring COVID na ito o yung pandemic po na ito. So, sabi po rito, when we go through difficult seasons, one of the first things we ask is why? Kapag daw po tayo ay dumaranas o nandirito sa panahon na kagaya po ng ating pong kalagayan ngayon, ay madalas po ay tayo po ay nagtatanong sa ating sarili, sa ating kapwa marahil, or higit sa lahat, nagtatanong tayo sa Diyos kung bakit tayo dumaranas ng mga ganitong bagay. Alam niyo po, sabi po rito ay ito daw po yung mga common na katanungan. Why now? Why us? But simply asking God, why isn't always that productive? Ito daw pong mga katanungan na ito ay bakit tayo ngayon dumaranas ng mga ganitong pagsubok? Bakit tayo? Minsan natatanong natin. Pero alam niyo po, na-bless po ako doon sa sinabi po ng aking pamangkin, yung namatay po sa cancer, sa cervical cancer. Nagulat po ako sa kanyang sinabi dahil tinanong ko po siya. Tinanong ko po siya, sabi ko, Cheryl, anong nararamdaman ng isang merong cancer sa cervix? Sabi niya, Tito Nel, alam mo, hindi mo sasabihin ito sa kapwa mo na sana siya na lang ang nandoon sa ganitong kalagayan. Yung sakit na nararamdaman, yung pain sa physical, yung pain sa emotional, yung pain spiritual, lahat puro tanong. Pero alam niyo po ang sabi niya, ni doon sa mga masasamang tao, sana hindi nila ganasin itong nararamdaman. Marami, no? Minsan, nagtuturo tayo kapag nandun tayo sa sitwasyon na nagigipit tayo ng gusto. Sana siya na lang, sana sila na lang. O sana yung mga masasamang tao na lang, yung dumaranas ng mga ganitong pagsubok. Pero para sa isang taong may cancer, nabanggit niya o nasambit niya yung bagay na yun na sana hindi ganasin nila ito. Or sana walang makaranas ng ganitong sakit. Dahil sobrang sakit siya. Physically, emotionally, spiritually. So, una pong points, number 1, sabi po rito, worship puts our focus in the right place. Number 1 po, worship puts our focus in the right place. Ba't kaya nasabi nila ito? Bakit kaya nasabi ito nung nagsulat nito? No? Sabi nga rito, often when we are going through trials, the trials somehow get bigger in our minds than who God is. Ulitin ko lang po Often, when we are going through trials, the trials somehow get bigger in our minds than who God is. Kadalasan daw po, ang focus po ng tao while on trials ay nakapokus po doon sa laki ng problema or doon sa kanyang dinadalang problema. Hindi doon sa kung ano at kung sino at kung ano yung kayang gawin ng ating Diyos. Doon sa pagsubok na ating dinaranas. Parang po ngayon, lahat po ng tao kahapon nga, na-text ko yung aking kaibigan, nung narinig nila na mag-ECQ,
dali-dali silang lumabas ng bahay para mamili ng mga supplies sa grocery store. Pagdating nila ron, punong-puno na yung grocery store. Ang haba na ng pila. At yung mga bibili nila, halos yung iba ay wala na. Dahil nagkaroon ng panic buying. Hindi ko alam kung ito ay pangkalahatan na nangyari, pero ito, batay ko dun sa aking kaibigan. Lahat ng tao ngayon nakapokus dito sa pandemic na ito. At hindi natin maikakaila na talaga namang maapektuhan ka talaga. Dahil apektado nga yung buhay. So sabi nga rito, and the longer we dwell on the circumstances, the more they seem to grow. Ito po yung negatibong bagay na po pwedeng mangyari sa atin kapag daw tayo ay masyadong na-focus doon sa problemang meron tayo at nakalimutan natin ang Panginoon. Sabi rito, and the longer we dwell on the circumstances, the more they seem to grow. Lalo lang daw pong lumalaki yung problema kapag daw tayo ay masyadong na-focus doon sa problema meron tayo ngayon. So, sabi po rito, but when we focus our thoughts on who God is, we see our circumstances start shrinking. Ulitin ko lang po but when we focus our thoughts on who God is, we see our circumstances start shrinking. Kapag daw na-divert yung ating daw pong pananaw sa Panginoon at hindi doon sa problema, ay bigla daw pong lumiliit yung problemang meron tayo. Kasi bakit? Mas nakikita natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon at kung ano ang Diyos sa buhay natin. Kaya mo napakahalaga na na pinanghahawakan po natin yung salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po na binabasa po natin ang salita ng Diyos dahil pagdating po sa ganitong sitwasyon, meron tayong panghuhugutan. Meron tayong pupuning salita. Meron tayong pupuning pangako ng Diyos galing sa Kanyang salita. Amen po ba? So sabi po rito, over and over in Scripture, we read about how mighty is God. Hindi po natin makikilala o hindi po natin malalagpasan yung mga problemang meron tayo ngayon kung wala po tayo pinaghahawakang pangako ng Diyos. At higit sa lahat, hindi po natin malalagpasan itong problema na ito kung hindi natin kilala ang ating Panginoon. Amen po? Sabi rito, over and over in Scripture, we read about how mighty God is. Yung problema, andyan talaga. Yung problema, nararamdaman mo talaga, lalo na kung ito ay karamdaman, talagang ramdam na ramdam ng iyong pisikal. Ramdam na ramdam ng iyong isip. Dahil yung mga kaya mong gawin dati, hindi mo na magawa. Kung ikaw ay nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman, at ang lakas-lakas mo dati, ang ganda-ganda ng itsura mo dati, ang pogi mo dati, pero ngayon, nawala lahat yun dahil sa munting karamdaman. Sabi po rito, hinahamon tayo ng Panginoon na i-focus daw natin, ituon daw natin muli sa Diyos ang ating atensyon para malagpasan natin itong mga problema na ito na meron tayo.
So sabi rito sa Jeremiah chapter 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Ulitin ko lang po Jeremiah chapter 32 verse 27, ang sabi po rito, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Grabe, no? Sinabi ng Panginoon dito. Grabe yung hamon sa atin ng Panginoon. At grabe rin po yung ipinapaalala sa atin ng Panginoon dito na sabi niya, ako, ang Panginoong Diyos, ang lumikha ng lahat, meron bang mahirap para sa akin? Kung karamdaman po yan, kung sinabihan po tayo ng doktor na hanggang 6 months na lang po ang ating buhay, o 1 year na lang po ang ating buhay, pwede pong pawalang bisa ng Panginoon niya. Alalahanin po natin si Lazarus. 4 na araw ng patay. Pero nung kinaugnay ng Diyos, muling binuhay ng Panginoon. Tayo po, malaki pa ang pag-asa natin kasi buhay pa po tayo. Yung patay nga po na 4 na araw na binuhay pa ng Panginoon. How much more tayo? Number 2 points po. Worship satisfies our souls. Worship satisfies our souls. Napakaganda po ng topic na ito, yung pangalawa, dahil sabi po rito, when our bodies are hungry, we get food for nourishment. Worry wears down your souls. We become weary and we lose heart. Ulitin ko lang po Points number 2, worship satisfies our souls. When our bodies are hungry, we get food for nourishment. Worry wears down our souls. Yung mga pagsubok daw ay nakapagpapababa ng ating kaluluwa, ng ating emosyon, ng ating pag-iisip, at higit sa lahat, nakakababa ng ating pananampalataya. Kaya ako po kadalasan, excuse me, kapag po tayo ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, ang ating pong pananampalataya ay unti-unting nadidrain siya. Yung ating pong pananaw sa ating Panginoon ay unti-unting kumakabig sa kaliwa, kumakabig sa kanan. Hindi po natin minsan namamalayan na tayo pala ay lumilihis na doon sa gusto ng Panginoon o doon sa plano ng Panginoon dahil doon sa mga problema meron po tayo. Sabi nga dito, kung ang katawan daw nating panlupa ay nagugutom, kapag nagugutom, pinapakain po natin. Ganon din daw po, yung ating mga kaluluwa ay nangangailangan din ng nourishment. Sa anong paraan? We become weary and we lose heart kapag mayroong problema. The remedy for nourishment for this is number 1, worship. Pagpupuri. Lalo na po tayong mga mananampalataya. Tayo po kasi ang kinakausap ngayon ng Diyos. Tayo pong mga mananampalataya ngayon ang kinakausap ng Panginoon. Ang kinakaugnay ng Diyos ngayong umaga. Kung may problema man po tayong malaki ngayon, balik po tayo sa Panginoon. Balik po tayo sa Diyos. Sino po ba walang problema rito? Iba-iba lang po yung weight. Iba-iba lang po yung bigat. Maaaring yung problema mo hindi ko kaya. Maaaring yung problema ko hindi mo kaya. Pero lahat tayo may problema. Pero alam niyo po ang good news. Ang Panginoong Jesus lang ang tanging daan. Ang tanging kasagutan sa lahat po ng problema.
Amen po. Sabi rito, the remedy or nourishment for this is worship. Baka po kaya bumibigat ng husto yung ating pong mga dalahin ay nakalimutan na po natin sambahin ang ating Panginoon. Baka po nakalimutan na natin i-worship ang ating Diyos. Ano ba yung worship? Pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Baka po masyado na tayong na-focus doon sa mga problemang meron tayo. At nakalimutan na nating magpasalamat kung ano yung meron tayo ngayon. Baka po may sinagot na ang Panginoon sa iyong panalangin, hindi mo lang namalayan dahil nakapokus ka doon sa problemang meron tayo. Sabi po rito, we were made to worship. Nilikha tayo ng Panginoon para sumamba. Nilikha tayo ng Panginoon para sambahin ang ating Diyos. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Alalahanin lang po natin. Diba sabi nga dun sa awitin, count your blessing. Name it one by one. Alalahanin daw natin yung mga pagpapalang dumarating at lumipas sa atin at sabihin daw po natin, bilangin daw po natin isa-isa sa buong maghapon, alalahanin po natin kung ano yung kabutihan na nangyari sa buhay po natin. Siguradong meron. Kasi buhay ka pa. Pagising pa lang sa umaga, number 1 na. Pasasalamat agad sa Panginoon. Sabi po rito, and when we worship, we can feel the cool water quench our thirst. Bigla daw po nating mararamdaman na kung ano man yung bigat na meron tayo at tayo ay nagpasalamat sa Diyos, tayo ay nag-worship sa Kanya, unti-unti daw gagaan yung ating pangangailangan. Gaya daw ng parang tayo ay uhaw na uhaw. Pag inom natin ng malamig na tubig, naiibsan lahat ng ating pagkaunghaw, lalo na kung galing tayo sa initan, lalo tuyong-tuyo yung ating lalamunan. Pag inom ng malamig na tubig, di ba, ang sarap ng pakiramdam. Parang buong katawan mo ang nalamigan. So, sabi po rito, David knew this and often would go to the sanctuary to seek God and just sit in His presence. And after spending time alone with the Lord, David's soul was satisfied and his mouth praised God with joyful lips. Grabe po ano, ito po yung sinasaba sa Psalms chapter 63 verses 1 to 5. Ano daw po yung ginagawa ni Haring David kapag daw po siya ay nasa ganitong kalagayan, kapag siya ay nasa pagsubok, pumupunta siya sa sanktuaryo, nagdarasal, at nagpupuri sa ating Panginoon. Paglabas niya, renew ulit yung kanyang pananampalataya. Baka po kailangan natin ngayon ito. Lalo na ho, sa ating pong kalagayan ngayon. O ano man po yung nararanasan ngayon natin, personal man, o sa pamilya, o kung saan man, o alalahanin po natin na kagaya po ng ginawa ni Haring David, balik tayo sa ating Panginoon. Purihin natin siya. Isa-isahin natin yung mga kabutihan ng ating Panginoon. Sabi po dito, when Jesus became ready, He would draw away by Himself to be with His Father. Natatandaan niyo po, sabi roon sa Bible, kapag umagang-umaga pa lang daw, madaling araw pa lang daw, lumalabas na ng bahay si Jesus.
At pumupunta siya sa ilang. Para ano? Para magpuri. To worship His Father. Para balikan yung mga kabutihan na nangyari. Para mag-charge ulit ng kanyang lakas. Mag-charge ulit ng kanyang pananampalataya. Mag-charge ulit ng kanyang panibagong pag-asa sa buhay. Para sa panibagong pagharap sa ating pang-araw-araw na problema o pang-araw-araw na buhay. Pangatlo po, worship grows our faith. Worship grows our faith. Nasusundan niyo yung sequence niya. Kung nung dun sa pangalawang points natin ay worship satisfies our souls, dun po sa pangatlo, worship grows our faith. Hindi po uunlad ang ating pananampalataya kung hindi natin pakakainin or hindi tayo mag-worship sa Panginoon. Hindi tayo sasamba sa Diyos. Tandaan po ninyo yun, ang pananampalataya ay dinidiligan ng salita ng Panginoon. At ang pananampalataya ay hindi masasabing pananampalataya kung ito ay hindi pa nasubok. Kaya kung ano man po yung dinaranas natin ngayon, ay tinitesting lang po ng Panginoon kung ano, kung hanggang saan talaga ang relasyon mo sa Kanya. Sabi po dito, this earth is the only place we'll ever need faith. Ang buhay daw po natin dito sa ating mundo ay kailangan gamitan ng pananampalataya. Lalong-lalo na po tayong mga mananampalataya. Lalong-lalo na po tayong mga mananampalataya. Sabi rito, like other muscles in our body, in order to grow them, we need to exercise them. Ulitin ko lang po Like other muscles in our body, in order to grow them, we need to exercise them. Baka po tayo ay kagaya po ng iba na ang gagawin po ay bubuhat ng dumbbell tapos ay magre-rep ng mga ilang repetitions, 10 repetitions, tapos titingnan sa salamin kung talagang umulbog na ba yung mga muscle, isang araw pa lang ginawa. Hindi pa makikita yun. Kung tayo po ay may kalakihan, ang size po natin, at gusto po nating pumayat, kailangan po nating mag-ehersisyo. At paano yung ehersisyo ito? Sabi doon, kailangan daw po ay religiously gawin natin araw-araw. Hanggang sa makita, sayang po yung video. May nakita akong video sa YouTube. Alam niyo po, nag-start ang kanyang paglaki nung mula po siya nung bata pa. At napabayaan niya yung kanyang sarili hanggang sa umidad siya ng 41. Tumimbang siya ng almost 300 pounds. Alam niyo po kung ano yung nag-turn, nakita niya doon sa kanyang kalagayan, hindi niya na maisuot yung kanyang mga damit. Kailangan niyang magpagawa ng damit, hindi pwede yung ready-made. Kailangan niya magpatahid dahil sobrang laki. Pero alam niyo po, itong tao na to na almost 300 pounds, ang laki niya, ang bigat niya, umabot siya ng almost 100 plus pounds na lang. Paano nangyari yun? Doon po sa kwento, sabi roon, araw-araw, nagsimula siya dahil sobrang laki niya. Imagine niyo, ganyan kalaki. Alam niyo po, ang unang-una niyang ginawang exercise, inataas niya lang yung paa niya. Ganun lang. 1,
2 hanggang 10. Kanan hanggang 10. Ginawa niya yon for 6 months. Taas, taas, bend ng konti, bend ng konti. Araw-araw. Umaga, tanghali, gabi. Isilibong umayak. Sayang mo hindi mo naman yung video. Nakakaiyak siya gano'n. Kasi yung transformation, alam mo, from 300 pounds to 100 plus pounds na lang. Imagine nyo yung looks. Sana ko ganun tayo. Ganun sana yung ating pakiramdam sa ating sarili na makita natin yung pangangailangan natin sa Diyos. Sana ho, makita natin yung pangangailangan natin o yung kalagayan natin na hindi ko kayang tapusin itong problema na ito kung walang tulong ng ating Panginoon. Sabi nito, the earth is the only place will ever need faith. Ito daw itong kinalalagyan nating lugar ay nangangailangan ng sobrang pananampalataya sa ating Panginoon. Like other muscles in our body, in order to grow them, we need to exercise them. Yung ating pananampalataya, kung sinusubok yan ngayon, matuwa po tayo. Kakaiba, no? Yung ating pong pananampalataya, ulitin ko lang, kung tayo po ay nasa kalagitnaan ngayon ng pagsubok, magalak po tayo. Kasi bakit? Ito po yung pagkakataon ng Panginoon para sa buhay natin na siya ay makakilos. Na siya ay makakilos. Baka po nakakalimot na tayo. Kasi meron tayong kakayanan. Kasi meron tayong pinagmamalaki sa buhay natin. Alam niyo po, sa isang iglap lang, pwedeng bawiin lahat. Kung talino man yan, kung pera man yan, kung lakas man yan, huwag po natin yung paghawakan. Kasi lahat po yan nawawala. Pero ang salita at pangako ng ating Panginoon, sabi nga ng kanta, lahat mapapawi, lahat mawawala. Tanging ang salita at pangako lang ng Diyos ang siyang mananatili hanggang sa wakas. Grabe po, ano? So, we need to exercise them. When we get to heaven, we will know the answer to questions that have plagued us for years. Worshipping God reminds us all the things God has brought us through. Ulitin ko lang po, Worshipping God reminds us of all the things God has brought us through. Kapag daw tayo ay sumasamba, kapag daw tayo ay nag-worship, naranasan niyo na po ba yun? Na habang tayo ay nag-worship, habang tayo ay kumakanta, bumabalik lahat yung mga pangako niya. Or yung nilalaman ng ating kinakanta ay nagpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang ating Diyos. Kaya po napakasarap po na umawit sa ating Panginoon. Dahil ang laman po nito ay puro pangako ng ating Panginoon. Or testimonya ng mga tao noong una na nakaranas ng pagkilos ng himala ng ating Panginoon. Kaya po kung aawit tayo, kaya po kung mag-worship po tayo, napakasarap pong namnamin kung ano yung lyrics. Hindi po yung tono. Napakasarap po namnamin kung ano yung laman nung kinakanta mo. Baka kumakanta lang tayo na parang wala na.
Minsan po, subukan po natin na mag-worship. Na bawat kanta ay pakikinggan natin kung ano yung sinasabi ng awit. Anong benepisyo? Sabi rito, worshiping God reminds us of all the things God has brought us through. O ano yung mga ginawa sa atin? Sabi nga rito sa ating binasa, sabi niya, pagdating ko sa heaven, pagdating ko sa langit, marami akong itatanong sa Panginoon. Amen po ba? Excited po ba kayo? Na makarating doon? Excited po ba tayo? O sumasali ba sa isip natin na pagdating ko sa langit, tatanong ko to sa Diyos talaga? Kasi isa po yung patunay na ang setting ng isip mo ay nasa eternity. Na kapag tayo ay umaawit, parang nakikita natin yung sarili natin na umaawit tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Ganun po ba tayo? Number 4, sabi po dito, worship brings us closer to God. Number 4, worship brings us closer to God. Grabe ko, ano? Grabe. Napakabuti ng Panginoon. Sabi po rito, as Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, he poured his broken heart out to God who was listening. Anong sinasabi po rito? Ito yung senaryo kung saan ang ating Panginoon ay nalalapit na doon sa kanyang kamatayan. Ito po yung panahon na kung saan alam niya sa kanyang sarili, sabi na nga, sa mga kanyang mga alagad, oras na, tayo na, pumunta na tayo doon sa Garden of Gethsemane. At yung senaryong yun ay nananalangin ng ating Panginoong Yesus at ang kanyang mga disipulo ay nandoon sa kanyang paligid. Kaya lang natutulog. Pero ang ating Panginoon ay taimtim na nananalangin. Sabi nga rito, as Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, he poured his broken heart out to God who was listening. Grabe yung pagkakasabi, no? Sabi, he poured out his broken heart. Talagang agony. Alam niyo yun, nakaranas na po ba tayo ng gano'n? Ng panalangin na ganoon? Nakaranas na po ba tayo ng tanong pagdarasal na talagang iniiyak mo sa Diyos kung ano yung magiging sagot niya? Or umiiyak ka sa Panginoon na gusto mong sagutin ka ng Panginoon doon sa iyong kalagayan? O baka ngayon, ganyan po yung dinaranas po. O baka ngayon po ay nandun tayo sa pagsubok na tingin po natin parang nandun na tayo sa linya na hanggang dito na lang talaga ako. Parang suko na ako. Wala na akong magagawa dito. Nagawa ko ng lahat ng resources ko, na ibigay ko na. Lahat ng kakayanan ng aking katawan, na ibigay ko na. Naubos na yung lahat ng pwede kong isipin ng solusyon. Kaya nagawa ko ng lahat yan, naisip ko ng lahat yan. Nilatag ko na lahat yan sa harapan ng Panginoon. O nilatag ko na lahat yan sa harapan ng problema. At ngayon, nandito ka sa guhit na kung saan ang kabila ay ang ating Panginoon. Yung parang kay Jesus. Sabi na nga,
Lord, pwede bang alisin mo na lang itong paghihirap na ito? Lord, Ama, pwede ba tanggalin mo na lang itong cup na ito? O yung saro ng paghihirap? Even Jesus, naranasan niya po ito. Maging si Jesu Kristo na ating Panginoon, naranasan niya itong bagay na ito. Kaya hindi po tayo nag-iisa, hindi ka po nag-iisa ngayon sa mga pagkakataon na ito na napakahirap ng buhay. Pero sabi niya, but not my will, but your will be done. Yun yung sinabi niya sa kanyang Ama. Hindi ang aking kagustuhan, kundi ang kalooban mo, Ama. Kundi ang kalooban mo, Ama. Nandito na ba tayo sa linya ito? Nandun na po ba tayo sa linya na kung saan ay give up na tayo? Lord, taas na kamay ko, surrender na. Taas mo na yung inyong puting iwagayway na po natin yung ating puting panyo at sabihin natin sa Panginoon, Lord, your will be done, not my will. Amen po. So, sabi rito, ang masarap lang po rito, sabi rito, the God who was listening to Jesus. Yung kanyang Ama na nakikinig sa kanya, ay may nakahanda ng sagot para doon sa kanyang hinihingi. Amen po. Ngayon po, sa ating pong paglapit sa Diyos, sa ating pong pagsamba sa Diyos, sa ating pong pag-worship sa ating Panginoon, alam ko po, ako po'y naniniwala, batay sa kanyang pangako, merong sagot ang ating Panginoon para sa atin. Amen po. Number 5. O sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po rito, it is impossible to please God kapag daw po tayo ay walang pananampalataya. Natatandaan po natin yung verse na yun. Hindi daw po malulugod ang Diyos sa atin kung wala daw po tayong pananampalataya. Yung ating kung pagharap at pagsuko sa ating Panginoon ay pagpapakita na tayo ay merong pananampalataya sa Diyos. Pagsuko kung saan ibinibigay natin yung lahat-lahat sa atin. Though we do not see Him, we love Him. And even though we don't see Him now, we believe. Kahit daw hindi po natin nakikita ang ating Diyos na sinasamba, kahit daw po hindi natin nararamdaman, o kahit parang wala namang siyang ginagawa, through faith, dapat daw tayo maniwala. Amen. Number 5. Worship makes us thankful. Worship makes us thankful. Yun nga po, sa pagpapatuloy po nating pagsamba, unang-una, lumalakas ang ating pananampalataya. Sabi roon, nanonorish yung ating soul. Bumabalik, tanaw, lahat ng nagawa ng Diyos, naaalala natin habang tayo'y nag-worship. Habang tinataas natin ang ating kamay, tanda ng pagsuko, at pagtataas ng boses o paglakas ng boses bilang pagsamba, ang sabi dito, worship makes us thankful. Dahil naaalala natin lahat ng kabutihan ng Diyos, natututo tayo magpasalamat. It is impossible to thankful and full of worry at the same time. Ano po yung sinasabi nito? It is impossible to be thankful and full of worry at the same time. Yun nga po yung kahalagahan. Yun nga po yung number 1, 2, 3, and 4 na sinasabi doon na hindi daw po pwedeng magsama yung dalawa. Na kapag tayo ay sumasamba, ay meron pa rin tayong taglay na
agam-agam or pagsubok na dala-dala natin sa ating isipan. Ang sabi po doon sa number 1, 2, 3, and 4, kalimutan na natin yung mga bagay na yun. Ini-encourage tayo ng Panginoon na habang tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos, yung mga problema ay unti-unting lumiliit. Lumiliit. Malay mo, sa pagsamba mo ngayon, yung sakit na meron ka, baka mawala. Di po ba? Amen po ba? Malay natin, habang nag-worship ka ngayon, yung problemang meron ka ngayon, may kumatok sa pintuan mo, may daladalang solusyon. Or, malay natin, habang tayo ay nag-worship ngayon, hindi mo maitaas ang iyong kamay dahil may karamdaman ka, o na-stroke ka, o may cancer ka, o tinaningan ka ng doktor. Malay mo, habang nag-worship ka ngayon, bumaba ang banal na spirito ng Diyos at tugunin mo yung pangailangan. Sabi rito, worship makes us thankful. Ngayon pa lang po, magpasalamat na tayo. Ngayon pa lang po, sumamba na tayo sa Panginoon. Itaas mo yung kamay mo. Kung kinakaugnay ka ng Diyos. Kasi hindi mo maitaas, itaas mo pilit. Hindi mo mailakas yung boses mo kasi nahihirapan ka. Pilitin mong ilakas. Parang yung babae inaagasa. Sabi na mahawakan ko lang yung dulo. Kahit hirap na siya. Kahit pagapang siyang pumunta kay Jesus. Sabi na mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Malay nyo, yun lang hinihintay ng Diyos sa iyo. Ang itaas mo yung kamay mo. O ilakas mo yung boses mo. O lumapit ka lang sa Panginoon. O sumuko ka lang sa Panginoon. Sabi po dito, it is us saying, yes, things are difficult right now. And this trial seems overwhelming at times. But as I'm thinking about who God really is and how He's helped me through every hour trial I've gone through, my heart is overflowing with love for all God has done. Bumabalik daw yung pag-ibig. Baka po ito yung nawala. Yung first love natin sa Diyos. Baka po masyado nang natabunan ng mga files ng mga problema. Baka patong-patong na yung problema, nakakalimutan na natin yung unang pag-ibig natin sa Diyos. O baka sa sobrang dami ng problema, nagpatong-patong na, napailalim na yung mga salita ng Panginoon. Yung kanyang mga pangako sa atin. Baka kaya tayo nanghihili. Baka kaya tayo nakakalimutan. Balik daw po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. At mararanasan natin muli ang pag-ibig ng Diyos. Amen po. As I am thinking about who God really is and how He's helped me through every other trials I've gone through, my heart is overflowing with love for all God has done. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Sabi rito, and since God is immutable, which means He doesn't change. Hindi daw nagbabago ang Panginoon. Hindi siya nagugulat sa iyong sitwasyon ngayon. Hindi siya nagugulat sa pandemic na to. Hindi siya apektado. Kasi siya ay hindi apektado ng 4 na sulok ng mundo. Hindi siya apektado kung ano nangyayari sa kapaligiran. Hindi siya, sabi nga nito, immutable. Nakastuck siya sa isang direksyon. Nakastuck siya sa ganitong posisyon. Hindi mo siya pwedeng itulak, hindi mo siya po pwedeng galawin. Kasi yun na siya.
Ano ibig sabihin po rito? Good news po. Kasi, because God promised He would never leave you, nor forsake. Sabi rito sa Hebrews 13:5, hindi ka daw iiwan ng Panginoon, hindi ka rin niya pababayaan. Kung ano man yung pangako niya na yan. Gagawin at gagawin na yan sa iyo. Panghawakan mo lang. Through faith, pwede mo siyang hawakan. Sinabi ito ng Panginoon sa akin. Pangako ito ng Diyos sa akin. Kaya tuwing magpupuri ka, tuwing sasamba ka sa Kanya, lahat ng mga inaawit mo, magbabalik lahat iyon sa iyo. Maaalala mo lahat iyon. Yung kabutihan ng Panginoon. Kasama na ron yung pangako niya. At anong resulta nito? Maaalala mo na may pangako ang Diyos. Number 6. Worship means we're letting go of wine. Ito po yung ating pamagat. Marami nga tayong mga katanungan sa buhay. Na bakit ako? Bakit kami? Bakit ngayon pa? Di ba? Mga ganon. Bakit yun pa nangyari mo? Sabi ko nga, ako nga, nananalangin ako ng trabaho. Alam nyo, good news. Kasi may dumating trabaho, dalawang trabaho ang dumating. Pero hanggang ngayon, wala sila. Grabe, no? Kung sabihin natin sa Panginoon, sakto. Naiyak pa nga ako eh. Nung nabalitaan ko yun, sinabi ko kay Pastor, biro mo, sakto. Kailangan mo ng trabaho, biglang may tumawag sa'yo, uy, kailangan ng ganito doon. Ikaw naman, syempre, excited ka. Minsan, makatanong mo talaga, bakit wala pa? Kailangan mo yung trabaho eh. Or kailangan mo ng kagalingan eh. May sakit ka ngayon, kailangan mo ng kagalingan. O wala kang pera ngayon, kailangan mo ng pera. Pero bakit walang dumarating? Di ba minsan mapapatanong tayo gano'n? Pero sabi po rito, number 6, worship means we're letting go of wine. Habang tayo nagpupuri, nung isang araw lang, talagang na-stress talaga ako. Imagine mo, kailangan mo ng trabaho. Biglang 2 trabaho yung dumating. Pangako pa lang naman. Na-stress talaga ako. Sabi ko, yes, excited na ako. Sino kaya sa 2 yung tatanggap sa akin? Nag-pray ka, 1 linggo, 2 linggo, mag-iisang buwan na, pero wala ka rin tumatawag. Pero alam niyo po ang natutunan ko. Sabi nga rito, worship means we're letting go of wine. Napagod po akong magtanong sa Diyos. Napagod po akong magtanong sa Kanya. Lord, kailan mo ibibigay ito? Kailan ka sasagot? Kailan magmamaterialize itong bagay na ito, na panalangin ko? At alam kong kailangan ko. Alam niyo po, isang salita lang ulit ang binanggit ng Diyos sa akin. Inulit niyo lang po ito. Sabi niyo, for my thoughts is not your thoughts. And my ways is higher than your ways. Alam ko ang deadline. Kung ikaw, nakikita mo hanggang deadline na yan, sa Diyos hindi ka. Kung sa tingin mo, kailangan mo na ngayon yan, pag hindi yan sinagot ng Panginoon, hindi mo pa kailangan. Ano ibig sabihin po roon? Sa bawat problema ko, ay mayroong lesson. Sa bawat suliranin meron tayo,
Hindi po tayo lalagpas daan hanggat hindi tayo dumadaan sa pagsusuri. Yun po yung faith. Sabi nga, ang faith ay hindi masasabing faith kung hindi siya dumadaan sa pagsubok. Matututo po tayo manghawak sa Diyos, humawak sa Diyos, kapag po tayo ay dumadaan sa pagsubok at unti-unti nating nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero gaya po ng sabi kanina, kapag ang nakikita daw nating malaki pa ay yung suliranin sa ating harapan, ibig sabihin, hindi pa tayo lalagpas dyan sa pagsubok na yan. Lalagpas lang po tayo dyan kapag ang ginawa natin ay yung ginawa ni David. Hinarap niya si Goliath. Kung ang hukbo ng Israel ay hindi makakilos, laging tumatakbo pa urong kapag lumalapit si Goliath, natatakot sila, umaatras sila. Pero anong ginawa ni David? Imbes na tumakbo siya patalikod, tumakbo siya paharap. Grabe. Sabi nga, ulitin ko lang po, God tells us His ways and thoughts as higher than ours. And I know that's true, but I still struggle at times. The truth is, I want to control things in my life. Ano po yung sinasabi dito? Madalas daw po, gusto nating kontrolin yung buhay natin kesa ipasa sa Panginoon o ipagkatiwala sa Diyos. Kaya po tayo may deadlines na nagigets po natin. Kaya po na-stress tayo. Kasi gusto nating kontrolin yung sitwasyon. Pero sabi nga po rito, yung kanyang kaisipan ay malayong-malayo sa ating isip. At yung kanyang kakayanan ay malawak na malawak sa kaya ng Diyos. So ang solusyon po na nakikita natin ay, kung meron po tayong solusyon na nakikita, kalimutan nyo na po yun. Balik po tayo sa ating Panginoon. Sabi rito, when we choose to worship, we are acknowledging we are not in control. Ulitin ko lang po. When we choose to worship, we are acknowledging we are not in control. Ang ganda po ng sinabi, no? When we choose to worship, we are acknowledging we are not in control. Kapag daw tayo ay bumalik sa pagsamba, pansinin ninyo, kapag tayo sumasamba, ano ba yung pagsamba sa atin? Di ba pag-awit or pagdarasal or simpleng pagbalik sa Panginoon ng pasasalamat? Or tumigil ka bigla, tapos sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng mga nagawa mo. Sabi rito, magpapakita daw ito na binibitawan mo yung sitwasyon mo yun at ibinibigay mo sa Panginoon. Grabe po ang nangyayari sa mundo natin. Ang daming walang trabaho, ang daming negosyong nagsara, ultimong mayaman umaaray. Ang daming mga nasa posisyon, sabi nga ni Kuya Boy, doon daw sa kanyang pinapasukan, mula doon sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinaka-boss, tinanggal sa posisyon. Grabe, no? Ikaw ba, kung boss ka, aakalain mo ba aalisin ka sa posisyon mo? O halimbawa, may negosyo kang malaki, aakalain mo ba na ang negosyong ito ay mawawala sa iyo? Or kung ikaw ay malakas na malakas ang pangatawan, o matalino ka sa iyong kalagayan, aakalain mo ba na isang araw ay yung talino,
yung lakas at pera ay mawawalan ng silbi. Siguro hindi. Lalo na kung stable tayo. Talaga ang Diyos lang talaga ang pwede natin ang hawakan. Number 8. Worship can lead others to God. Worship can lead others to God. When our hearts are turned to God and we worship Him even through seasons that could have us, o yung mga asking why me, why this, why now, then others notice something different about us. They wonder how we can praise God while we're struggling. Ano yung sinasabi dito? Sabi dito, worship can lead others to God. Tayo pong mananampalataya ay nasa kalagayan po tayo na mapalad po tayo. Bakit tayo mapalad? Kasi yung kalagayan ng unbeliever ngayon at kalagayan ng mananampalataya ngayon ay iisa. Sabi nga, pag sumikat ang araw, hindi sisikat ang araw para lang sa mga mananampalataya. At pag bumagyo ay para lang sa mga hindi mananampalataya. Sapul tayo lahat eh. Pag bumagyo, sapul, pati yung mga mananampalataya. Pero bakit tayo mapalad? Bakit tayo mapalad? Tayo mga mananampalataya sa ganitong sitwasyon. Kasi taglay po natin, unang-una, yung pangako ng Diyos. Pangalawa, yung pag-ibig niya. Pangatlo, at ang kanyang protection. Grabe po, ano? Pag yung tatlong yun meron tayo at nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi nga, walang makakakuha sa iyo sa kamay ng Diyos. Walang makakakuha sa iyo sa kamay ng Panginoon. And when others see that our lives are often difficult, yet we choose to worship, eto yung tinatanong ng iba. Ito yung impact na sinasabi rito na worship can lead others to God. Nagtataka yung hindi mananampalataya sa mga mananampalataya na bakit sa kabila ng pagsubok, nakakangiti ka pa rin. Bakit sa kabila ng pagsubok, bakit ang ganda ng aura mo? Bakit ang aliwalas ng itsura mo? Ilang taong ka na ba? 65 na, parang 55 na. Grabe, di ba? Bakit gano'n? Yung presence, yung glory ng Panginoon, sumasa atin. And when others see that our lives are often difficult, yet we choose to worship, they want to know about the hope that lies within us. Ito nga dito ako binibigay yung pastora natin. Kasi pag yan naupo sa maraming tao or sa isang public place, hindi yan po pwedeng hindi makakilala ng tao. Grabe, no? Bilib ako doon. Ako hindi ko kayang gawin doon. Na kapag may nakatabing yun, ay, kamusta ka? Yung mga gano'n. Umpisa na po yun ng conversation. At later on, magugulat ka, nasa loob na ng simbahan. Kasi bakit? Na-invite mo. Na-invite mo. Bakit sumama yung tao? Kasi merong nararamdaman sa iyo na kakaiba sa iba. Meron siyang narinig sa iyo na hindi na naririnig sa iyo, sa pangkaraniwang tao. Eto, yung sinasabi dito na worship can lead others. Tandaan po natin, ang worship ay hindi lang sa anyo ng pag-awit. Ang worship ay isa ring anyo ng paghahayag ng salita ng Panginoon. Ang worship ay isang anyo ng pagsasabi sa iba kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko.
kaya mahahawa sila sa iyo. Grabe, no? Sabi rito, so many times I've had opportunity to share Christ with someone because they knew my struggle and so that I still love God. They wondered how I could love God that allowed eto nga po yun, yung mga bagay na iyon, na sa kabila nga ng mga pagsubok sa buhay natin, parang hindi tayo apektado. Kaya parang pananaw ng iba sa atin, ito, walang pakialam sa buhay to. Wala itong iniisip, walang pangarap. Walang iniisip na future, kundi puro ngayon lang. Hindi yan po totoo. Hindi po totoo na ang mga Kristiyano ay ganyang mag-isip. Kagaya na nami-misinterpret tayo ng iba. Minamaliit tayo ng mga hindi mananampalataya na akala nila tayong mga mananampalataya puro faith lang. Totoo po yun. Pero ang mga mananampalataya ay mas higit doon sa nakikita ng hindi mananampalataya. Kung ikaw ay nangangarap sa buhay na itong mapuntahan mo to o mangyari ito sa buhay mo, ang mga mananampalataya, lagpas pa niya ang nakikita nila. Kasi sabi roon, seek first the kingdom of God and all, seek first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Bakit laging kinukot ng mga mananampalataya? Seek first the kingdom. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Kung may mga pinanghahawakan kang pangako ng Diyos, unahin mo yan. Seek first. Hanapin mo muna ang Panginoon. At yung kanyang righteousness, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katwiran, ay panghawakan mo rin. Kasi bakit? Yun yung magdadala sa'yo sa pagpapala. Kaya sabi niya, huwag ka mag-alala sa mga pinapangarap mo sa buhay. Susundan ka niyan. Baka nga unahan ka pa eh. Di ba sabi sa Jeremiah, hindi ka buntot, hindi ikaw ay magiging ulo. Sabi roon, hindi ikaw ang magpapahiram, kundi ikaw na ang magpapahiram. Dinaliktad ng Diyos lahat yun. Para ano? Para ipakita sa mga hindi mananampalataya na ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi stagnant, hindi yan nananatiling ganyan lang. Meron silang pag-asa sa buhay. Maaari ngayon, hindi mo pa nakikita, pero through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya at paghawak ng salita ng Panginoon at pangako ng Diyos, malay mo, yung pinapangarap mo, higitan pa ng Diyos sa iyo. Amen po. Last po. Number 9. God is always worthy of worship. God is always worthy of worship. When our prayers are being answered, when the test results are the ones we prayed for, or when we get that job we really needed, we look up and praise God and have no problem worshiping Him. Diba ito tayo? Ganito tayo mga mananampalataya. Kasi worship para sa mga mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, hindi naman talaga sila nag-worship kasi di nila alam yun. Tayo po yung kinakausap ngayon dito. Sabi dito, kapag daw ang gaan ng pakiramdam, kapag daw lahat ng ating panalangin ay sinagot, kapag daw tayo ay nasa malakas na pangangatawan, kapag daw ang ating bulsa ay puno, kapag daw payapa yung ating isipan, ang sarap daw mag-worship. Amen po. Tama naman, di ba? Kasi wala kang bigat eh. Pero,
Sabi rito, but is that conditional worship? But is that conditional worship? Sumasamba lang ba tayo ng taimtim kapag tayo ay nandoon sa kalagayan na ito? Diba? Ang sarap magpuri kasi payapa lahat. Ang sarap magpuri kasi umaayon sa'yo yung sitwasyon. O ang sarap kumanta kapag walang bigat sa puso mo o sa isip mo. Sabi nito, but is that conditional worship? Doon lang ba? Yun ba yung batayan natin para sabihin natin na ang sarap magpuri sa Diyos? Ano? Lord, napakabuti mo talaga. Nakila ka talaga sa lahat. Sambahin ang ngalan mo. Ganun pa rin kaya tayo kung hindi natin maitaas yung kamay natin dahil hindi natin kaya. Or ganun pa rin kaya ka-intense yung ating worship kung alam mo na wala kang isasaing pag-uwi. Or ganun pa rin pa kaya yung ating worship kung sumasakit yung balakang mo, sumasakit ulo mo, nananakit yung buong mong katawan. Ganun pa rin kaya ka-intense. Sabi rito, God is always worthy of praise. God is always worthy of praise. Ang Diyos daw ay laging dapat pasalamatan or purihin or i-worship sa anumang kalagayan. Parang si Paul at si Silas na nandoon sa dungeon, nandoon sa kulungan, nakapangaw yung kanilang paa at kamay, may gwardyas na nakabantay sa pintuan at nanganganib ang buhay, pero sila umaawit sa Panginoon, papuri. At sumisigaw na ang Diyos ay mabuti, makapangyarihan sa lahat. Grabe, no? Sa ganong kondisyon, masasabi mo na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit nakatali yung mga kamay mo, kahit hindi komportable yung iyong kalagayan, pero nagawa nila po. Sabi rito, and it's a mature faith that will worship in the midst of severe trials. Kailangan daw po natin ng isang mature na pananampalataya para magawa yung mga bagay. Paano mangyayari yun? Through worship. Pinasimple ng Diyos lahat ng bagay. Balikan mo lang siya. Kung nakalimot ka, hindi ka ng tawad sa Diyos. 1 John 1. At ang sabi noon, handa siyang magpatawad sa iyo. Handa ka niyang tanggapin. Hindi siya magdadalawang isip na ibigay niya yung kamay sa iyo. Worship is powerful simply because God is worthy of worship. Worthy of worship. Ulitin ko lang po. Worship is powerful simply